study ay si Pops. And para po sa recap about po sa topic po natin last week ay binigay ko po kay Kuya Aaron ang mic para po i-recap po tayo sa atin pong topic last week. And good evening po sa lahat. Kung maayos naman po sana yung aking internet connection, nawawala-wala po ako ng aking connection din. Okay, sa pag-recap lang po sa ating Bible study, wala po tayo or di po tayo naka, naka-series doon. Yun po ay naging special topic at yung special topic po na ito, yung passage na pinanggalingan ng Bible study natin last week ay kung naalala natin ay mula sa Gawa chapter 2 verse 41 to 47. So may mga binanggit na points si Pops doon. So 3 points po yun. Una, ay inilaan ng mga mananampalataya yung kanilang sarili para sa Panginoon. Makita po natin yun sa verse 41 ng chapter 2 ng mga Gawa na sinasabi doon na kahit yung mga naniniwala at pinapangaral niya ay nagpapabautismo. Hindi lang yun, nadagdagan po yung mga alagad ng may 3,000 katao noong araw ng amazing ng God ng ating Diyos. Dahil sa ginawa niya na iyon para sa mga mananampalataya o mga nananampalataya sa Panginoon Jesus. That inilaan nila yung kanilang buhay sa pagtuturo, para sa pagtuturo ng mga apostol, sa pagsasama-sama bilang magkakapatid, sa pagsasalo-salo po sa tinapay, at sa pagpapanalangin sa bawat isa. At pangalawang point naman po natin ay kinokonsidera yung interest ng mga kapatid. Okay? Pero sila naging committed, nakikinig sila sa pag-aaral ng salita, pakikipagtipan sa pangamanan ng palataya, pagsunod sa ordinansa ng Panginoon, pananalangin, and willingness na mag-help or tumulong sa mga kapatid, not just financially, kundi spiritual na buhay ng mga kapatid. They're praying for one another. They naglalaan sila ng oras in order to pray for one another para magpalakasan sa bawat isa. And napakagandang tingnan na isang local church na ginagawang example natin. And kung nalala natin, nagtanong pa si Bob yan kung ito ba prescriptive or descriptive. Kung naalala po ninyo. So, sagot doon ay descriptive. And pangatlong point, isa lang yung damdamin at layunin ng mga mananampalataya dito sinasabi sa verse 46 to 47. At napakaganda ng ating naging Bible study. Yung layunin ng isang church, damdamin dapat ng isang church ay isa lamang. Hindi yun ay maparangalan, of course, yung ating Diyos, yung sinasampalantayan na natin, yung ating Panginoon Jesus lamang po. At salamat po sa ating Diyos. At sa ating pagpapatuloy sa ating Bible study for tonight ay binibigay ko na po yung mic kay Ate Time. Ayan po, thank you po Kuya Aaron. Ang atin pong online Bible study ngayon, ang topic po natin ay what stops you from changing? At pangungunahan po tayo ni Tita Cynthia po sa atin pong online Bible study. Maari na pong magsimula po si Tita Cynthia sa kanya pong topic. Magandang gabi po sa ating lahat. Good evening po. Malinaw po ako. Yes po, Tita. Sige po, para po sa pag-start po ng ating Bible study, tayo po ay sumaglit na manalangin at humingi po tayo ng guidance sa ating Panginoon. Dakila namin Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat, maraming salamat Panginoon sa
gabing ito na pinagkaloob niyo po sa amin. Salamat po sa pag-iingat. Salamat po sa kalakasan ng bawat isa. At dalangin po namin, Panginoon, na sa gabing ito ay gabayan niyo po kami sa aming pong pag-aaral. Bigyan niyo po ako, Panginoon, ng katalinuhan na nanggagaling po sa inyo. Nawa, may paliwanag ko po ng maayos ang aming pong Bible study po ngayong gabi. Kayo lamang po ang aming maparangalan, kayo lamang po ang aming maitaas sa aming pong pag-aaral po sa gabing ito. Tulungan niyo po ang bawat isa, bigyan niyo po kami ng pangunawa, Panginoon, sa gayon ay lubusan namin na maintindihan ang mga salita mo na nais niyo po na ipabatid sa amin. Ingatan niyo po kami at gabayan ang lahat nito po, Panginoon, ay aming dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. So, sa pag-start po ng atin pong Bible study, ay mag-share lang po ako ng ating PowerPoint presentation. So tayo po ay nasa topic. Nakikita po yung PowerPoint. May nakapag-share Yes po po, ba ako? Tita. Nakikita po. Okay. Sige po. So nasa topic po tayo na what stops you from changing. So as a review po, doon po sa nakaraan natin ng mga Bible studies na may topic po na what stops you from changing, may mga ilang puntos po or dahilan na sinasabi po dito, what stops us from changing? O ano yung mga humahad lang sa atin o pang magbago? First po ay, wait lang po, yan, proud self-reliance. Ito po yung pinagmamalaki natin yung ating sariling kahusayan o yung sobrang tiwala natin sa ating sarili. Second po yung proud self-justification o yung pangangatwiran sa sarili. Mahilig po tayong mag-justify kahit mali na. Next po yung excusing sin. Ito naman po yung we refuse to take responsibility for what we've done. Parang ayaw po natin panagutan yung kasalanan na nagawa po natin. Number 4, minimizing sin. So, yun nga, we avoid responsibility for our sin by minimizing it. So, parang pinapaliit po natin yung kasalanan na nagawa natin. Parang sinasabi po natin na, hindi naman ganun kasama or hindi naman ganun kalaki yung kasalanan na nagawa natin. And number 5 po, yung hiding sin or yung tinatago natin or nililihim natin yung kasalanan na nagawa natin. So, pero di po ba wala naman pong kasalanan na hindi po nabubunyag or alam lahat ng Diyos yung ang ginagawa po natin. So, yan po yung as a review, yan po yung mga ibang dahilan at sa pagpapatuloy po ng ating pag-aaral dito po sa what stops you from changing. Next po yung hating the consequences of sin but not the sin itself. So, nakikita po ba natin na gumagawa yung Diyos ng pagbabago sa buhay po natin? Kung gumagawa po yung Diyos sa ating buhay, bakit hindi po natin mabago ng masigit pa sa kung ano yung ginagawa po natin? What stops us from changing? Ano po yung humahad lang sa atin sa pagbabago? Ang humahad lang po sa ating pagbabago ay isa rin pong dahilan yung pagmamahal po sa ating sarili or yung pagmamahal din sa kasalanan. Ito yung one reason na bakit yung mga tao or tayo ay hindi po natin makuhang magbago ay dahil din po sa pride or because of the pride na meron po tayo. Andun yung pride sa ating puso. Ito yung mga pangunahing dahilan kung bakit hindi nagbabago yung mga tao. Yun nga po, yung pride or yung pagmamalaki. So hating the consequences of sin but not the sin itself. Ayaw natin or
galit tayo dun sa consequences ng mga kasalanan na nagawa natin. Ngunit hindi naman tayo galit doon sa kasalanan mismo. Madalas hindi po tayo nagbabago dahil hindi naman talaga natin gustong magbago. Maaaring sinasabi po natin na matagal na natin nilalabanan yung kasalanan, or for so many years, o so maraming taon, ay nais na natin na makalaya sa kasalanan na to. But gusto ba natin talaga makalaya dito? Or ang totoo po ay hindi talaga natin nais, or hindi talaga natin gustong magbago? We often want to change the consequences of sin, but not the sin itself. Ito po yung katotohanan. Madalas, nais nating baguhin yung resulta o yung bunga ng kasalanan. Ngunit hindi natin nais baguhin, o hindi natin nais ihinto or stop yung kasalanan mismo. Andun yung pagnanais natin na magbago, andun yung desire natin na magbago, dahil maaaring nandun yung fear, takot tayo dun sa magiging resulta ng kasalanan. Andun yung desire natin na magbago dahil may mga nasirang relasyon or damaged relationships na because of the sin that we have committed. Ito po yung ilan sa maaaring maging motibo natin kung bakit andun yung kagustuhan natin na magbago. Ngunit yung totoo po sa puso natin ay patuloy pa rin natin na ninanais yung kasalanan mismo. Gusto lang natin na magbago dahil doon sa nakikita natin o yung magiging resulta ng naggawa natin na kasalanan. Doon po sa mga times na or yung oras na andyan na yung temptation or andyan na yung kasalanan, ang iniisip natin kung ano yung maiaalok nito sa atin, or ano yung mai-offer nito. Mas maraming mai-offer yung kasalanan kapag ginawa natin ito. Pero hindi natin naisip ang Diyos. Di po ba? Lagi natin naiisip kapag andyan na yung tukso or andyan na yung kasalanan, ano ba yung mai-offer na sa atin nito? Ano ba yung maiaalok nito sa atin? Pero hindi natin naisip na andyan yung Diyos. Naisip po ba natin kung ano yung mai-offer nito sa atin? Di po ba? So, parang hindi natin nakikita, hindi natin naiisip yung Diyos kapag nandyan po yung kasalanan. Ang lagi natin naiisip ay kung ano yung mai-offer nito sa atin. Minsan or madalas ay humihingi po tayo ng tulong sa ibang tao. We seek help para ayusin po yung kasalanan o yung gulo sa buhay natin. Humihingi po tayo ng mga advices or support doon sa mga tao. But the problem is, ang problema po, ayaw natin baguhin mismo yung pag-uugali natin na nagdudulot ng gulo o nagdudulot ng kasalanan. Halimbawa po, we seek help dahil marami tayong pinagkakautangan. For example po, marami tayong utang. Pero ayaw naman natin tumigil sa pag-shopping or pag-add to cart na nagdudulot sa atin ng masamang gawi sa paggastos or sa pag-spend ng sobra. Humihingi po tayo ng tulong sa iba, but ayaw naman natin baguhin yung pag-uugali natin na nagdudulot mismo ng gulo sa buhay natin. Parang ayaw po natin magbago, pero we hate the consequence of our sin. Ayaw nating magbago, pero galit naman tayo doon sa bunga ng kasalanan na nagawa natin. Dahil ang totoo po, we still love the sin itself. Minamahal po natin yung kasalanan mismo.
Nawala po yata ako. Sorry. Okay po. Okay na po ako. Connecting po kasi ako. Okay na po, pero nawala po yung PowerPoint po. Dito ako nag-stop. Sorry po, nag-ano po yung aking internet connection. Sa may motives in seeking change po, yung guilt, fear, damage, relationship, dun po yung PowerPoint po. Okay po. So tama po, dito na po ako sa susunod. So sa next slide po natin, ang sabi po ay, we need to violent sin. If we hold back, it's almost certainly because we don't want to be violent towards something we still love. Kailangan po nating maging marahas sa kasalanan or umiwas sa Hello po, kasalanan. Tita If Cynthia. not, or kung nag-aatubili po tayo, kung hindi, yes po, Wala pa po yung share screen po. hello po, Hello po. Hindi pa po nakikita po yung sa share screen po. sige po. Mag-share screen po ako ulit. Sige po, salamat Baka po. po kaninang nag-lose connection, baka nawala din po siya. Opo. Okay na po, tita. Salamat po. Tani? Hello po. Hello po. Okay na po? Okay na po. Yes po, tita. Hello po. Hello po. Yes, tita. Okay na po. Okay na po? Sige po. Sorry po. Yes po, tita. Medyo unstable po ang aking connection. So, dito na po tayo sa next slide. Kasi na po sa aking pong internet connection. So, ang sabi po ay, we need to be violent with sin. If we hold back, it's almost certainly because we don't want to be violent towards something we still love. So, ang sabi po, kailangan po natin na maging marahas doon sa kasalanan or iwasan natin yung kasalanan. If not, or kung nag-aatubili po tayo, kung hindi tayo magiging marahas, ang katotohanan po ay patuloy na iniibig yung kasalanan at hindi talaga natin gustong umiwas sa kasalanan. We need to hate sin and desire God. So, kailangan po natin kamuhian yung kasalanan at hangarin natin ang Diyos. Hangarin natin yung kanyang kaluwalhatian at yung kanyang kadakilaan. So, sa paanong paraan po natin ito mapagtatagumpayan? Mapagtatagumpayan po natin ito sa pamamagitan ng faith at ng repentance. So, sa pamagitan po ng gatayan natin sa ating Panginoon at pagsisihan yung ating pong mga nagawang kasalanan. So next po, what is the key to change? Ang sabi po, a key to change is a cross-centered life. Buhay na nakatuon sa krus. So ang krus po ay yung sinasabi is the center of the life of a Christian. At sino po yung center na ito? Walang iba kundi po si Kristo. Siya po yung ating, He is our redemption and He is our hope. Siya yung ating kaligtasan at ang ating pag-asa. So lagi po natin alalahanin yung ginawa sa atin ng Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. At ito daw po yung key to change. Ito daw po yung susi para sa pagbabago. To be cross-centered is to understand that everything we are called to be as Christians come from the cross of Jesus. So ang buhay po na nakatuon sa krus ay
nangangahulugan po na nauunawaan natin na ang dahilan ng pagkakatawag sa atin bilang isang Kristiyano ay nagmula sa krus ni Kristo. The key to change is continually returning to the cross. So, ang susi po sa pagbabago ay yung patuloy na returning to the cross, yung pagbabalik sa krus, or patuloy na pag-alaala or pag-alaala doon sa sakripisyo ni Kristo para sa atin doon sa krus ng Kalbaryo. Kung paanong si Kristo ay namatay para sa atin, para sa ating mga kasalanan. He carried all the burden para po tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. At upang maligtas tayo mula sa ating mga kasalanan. A changing life is a cross-centered life. Ang isang buhay na nagbabago or isang nagbabagong buhay o isang buhay na magbago ay isang buhay na nakatuon sa krus. Dahil doon sa krus, nakikita po natin yung pinagmulan ng ating pagpapabanal. It is the source of our sanctification. Nakikita po natin doon na tayo ay may pag-asa sapagkat nakikita natin na yung kapangyarihan ng kasalanan ay nasira na o nawala na. Yung old nature natin o yung lumang pamumuhay or lumang kalikasan natin namatay na. Nakikita natin na yung ating at tayo ay binili ng kanyang po natin yung maluwalhating biyaya na hatid ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus na namatay para sa atin mga kasalanan. Okay mo nagkaroon po na issue ulit sa internet connection si Ate Cynthia. Pero pagpapatuloy po ito ng Pastor Ali. Thank you po. Hello, magandang gabi po sa Good inyo. evening. Hello po. Nawa ay maayos po tayong lahat. Salamat po sa Diyos sa pinagkaloob sa mga natapos na mga work. So, ipagpapatuloy ko na din po yung topic po. At yung topic nga po na kanya pong tinatalakay sa atin ay what stops you from change. So,